po sa ating lahat at sa lahat ng mga taga-subaybay ng Miss Katie's Corner. At para po sa isang espesyal na episode ng ating Miss Katie's Corner, ito ang buhay ko ngayong Kapaskuhan, isang sulat galing sa isang OFW ang bibigyan natin ng buhay. Sulat na kung saan nagpapakita ng kanyang paglaban sa isang dagok at pagsubok, kung saan tinalikuran niya ang lahat ng kanyang karangyaan, bisyo at kalayaan alang-alang sa kaligtasan ng kanyang minamahal sa buhay. Tunghayan niyo po ang kwento ni Gail ng Isabela City dito lang po sa Ito ang Buhay Ko. I am a papa's girl. Hindi kami mayaman, pero lahat ng gusto ko na ibibigay ni Papa. At sobre niya itong pinagpapaguran. Kasama si Mama, medyo hirap sila sa pagpapaaral sa amin. Pero kahit ganun pa man, nakapag-aral kami sa maayos na eskwelahan. Ako ay nag-enroll sa St. Paul at si Kuya sa St. Louis, Tuguegarao. Isang araw, kinausap ako ng mama ko na tumigil muna sa pag-aaral para paunahin si Kuya na matapos. Nakita ko na umiyak si Papa dahil sa desisyon ni Mama. Hindi pumayag si Mama na mangyari at pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Lahat ng gusto ko, binigay ni Papa. Simula sa mga kaibigan, simula sa pera, panggastos sa aking pag-aaral, at nagkaroon din ako ng pagkakataon na makapunta sa iba't ibang bansa. Si Mama ang number 1 kong kalaban sa aking kaisipan. Nagkaroon ako ng kalayaan nung ako'y nag-aaral, kung saan-saan ako napunta. Napadpad ako sa Japan, Thailand at kung saan-saan pang parte sa dako ng Pilipinas. Ito'y dahil sa lahat ng gusto ko ay ibinibigay ni Papa at sa sobra kong kalayaan. Dahil sa tulong ng aking mga tiyahin, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapunta sa Canada. Lahat ay nakahanda na hanggang sa magkita kami ng pinsan ko na may asawang Parisian at doon nagbago ang aking plano. Sa Paris, ako napadpad at doon ginawa ko ito lahat ng kalayaan. Inom, barkada at wala akong sinayang na mga sandali sa mga pagkakataong tinatamasa ko ang aking kalayaan. Kalayaan na akala ko'y wala ng katapusan. Kasama ko ang aking mga kaibigan, nagpakasasa kami sa lahat ng aspeto ng pamumuhay. Lahat ng party, wedding at kung ano-ano pang okasyon na kung saan kami ay naiimbitahan, ami itong pinupuntahan. Mga kaibigang iba't iba ang lahi na may sinasabi sa lipunan. Ang aking pagkakaalam, wala nang hangganan ang ganitong kasiyahan. Wala nang hangganan ang ganitong kalayaan na aking nararanasan sa aking pagiging dalaga. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat at text galing sa Pilipinas na tinakbo daw ang aking ama sa ospital dahil na-diagnose siya na may aneurysm. Sa mga pagkakataong iyon, gumuho ang mundo ko. Naisip ko kung anong klaseng anak ako at nakalimutan ko na may mga magulang ako na nagsasakripisyo maibigay lang ang kagustuhan ko sa buhay. Naging walang kwentang anak ako, salbahe at irresponsable. Si Papa na pabayaan ko. Si Papa na binigay lahat sa akin ng karangyaan na hindi lahat ng anak ay nararanasan. Si Papa na kaisa-isa kong supporter sa buhay. Doon ko naalala kung nasaan ang Diyos. Doon ko naisip na nakalimot ako sa Diyos. Doon ko rin natagpuan ang huling takbuhan, ang Diyos lamang.
Nagmakaawa ako sa Panginoon. Lumihod, umiyak, humingi ng tawad, nakiusap na dugtungan sana ang buhay ni Papa kapalit ng pagtalikod ko sa karangyaang tinatamasa ko na lahat ng aking mga bisyo ay tatalikuran ko na. Nakiusap ako sa Panginoon na sana dugtungan pa ang buhay ng aking ama. Nagkataon na sa mga pagkakataong iyon ay babasahin ko na sana ang isang gospel. Nakatanggap ako ng mensahe galing sa aking ina na kung saan ay gising na si Papa, na kung saan ay muli na namang nadugtungan at nagpakita ng milagro ang Panginoon sa aking buhay. At nangako ako sa sarili ko na maglilingkod na ako sa Kanya sa buong buhay ko, na gagawin ko ang maglingkod sa Kanya. At sa ngayon, patuloy pa rin ang pagsisilbi ko sa Panginoon sa abot ng aking makakaya. Naglilibot ako at nagbibigay ng mga paliwanag sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Gumagabay sa mga taong nangangailangan ng liwanag, tumutulong sa mga tao sa maliliit na pamamaraan. Si Papa na kasama ko pa hanggang ngayon ay siyang naging daan para matahak ko ang buhay na maayos kasama ang Panginoon. Meron na rin akong sariling pamilya at sa bawat uwi namin na sinusulit ko ang mga pagkakataong kasama ko si Papa. Si Papa na siyang nagmulat sa akin kung saan ang Panginoon at magbalik loob sa Kanya. Sana patuloy ko pa rin magampanan ang tungkulin ng isang anak sa kanyang mga magulang at sa aking kapwa sa maglingkod sa kanila ng maayos at taos-puso kasama ko ang Panginoon. Maraming salamat, Miss Katie, at napaglaanan niyo po ng atensyon at oras sa paglalahad ng aking kwento. Sana nakapulutan po ng aral, inspirasyon ang aking karanasan. At dito na lamang po nagtatapos ang kwento ng buhay ko. Nagmamahal, Gail ng Isabela City. Maraming salamat sa iyo, Gail, at pinagbigyan mo kami na matunghayan ang kasaysayan ng iyong buhay. Saludo ako sa iyong katapangan at sa iyong napakapositibong kaisipan sa pagsubok na ito. At dito po nagwawakas ang kwento ng ating buhay dito sa Miss Katie's Corner. At sa lahat po, sana po ay nakapulutan natin ng aral ang kwento ng buhay ni Gail. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello, Gail ng Isabela City. Maraming salamat at nabigyan mo kami ng pagkakataon na matunghayan ang kwento ng iyong buhay. Maaaring sa mga pagkakataong ito, marami ang na-touch. Para po sa aking Miss Katie's Corner, magandang araw po sa ating lahat at ngayong Kapaskuhan, inihahandog po ni Kakang Dalikan ang isang sulat na kung saan ipapailalang. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan. At ngayon pong Kapaskuhan, ninais ko po na isang sulat sa isang kagaya ko na OFW ang ating bibigyang buhay. At sa ngayon, tutunghayan po natin ang kwento ni Miss Gail mula sa Isabela City, Philippines. Magandang araw sa ating lahat. Para sa aking espesyal